ugali ba ng nasa katinoan yan? Yan talaga ang reaksyon ni Katunying. Love you! Hi, Katunying. Love you. Sa viral video ni VP Sara Duterte, sabi nitong si Katunying, hindi daw bagay sa isang mataas na opisyalis sa gobyerno mga kababayan katulad ni Sara Duterte. Ang sama daw ng bunganga. Wala daw siyang lisensya na magsabi sa mga ganyang mga pananalita. Sa tingin ni Katunying, wala na sa sariling katinoan itong si VP Sara. Yan naman talaga ang kanilang mga pinapalabas mga kababayan, di ba na, baka baliw na daw si Sara, may problema na daw sa mental health, Tunying! Pero bago po niya sinabi yan mga kababayan ha, syempre, may buladas pa. Kunwari mga kababayan, agree na talagang totoo daw na talamak ang katiwalian ngayong panahon ni PBBM sa Marcos administration. Pero, inabsuelto niya si Ngag-Ngag at ang kanyang best friend na si Lisa Araneta Admiral mga kababayan. Dahil ang katiwalian lamang daw ay nandun lang daw sa Kongreso. At nagsimula daw ito sa panahon ni Duterte. Diyos mio, Marimar. Panoorin po ninyo itong si Katunying na best friend ni Admiral mga kababayan. Ang tanong, ang tanong. Ang tanong. Ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Sa ilalim. I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Akala natin mga kababayan, bumaliktad na si Katunying, clap, clap, clap. Go Katunying, bumira ka na. Pero mga kababayan, yun pala, ang tinutukoy niya ay ang mga congressman. Tunying, isali mo si Marcos. Sabihin mo na talagang pati si Marcos corrupt. Pati yung best friend mo na si Admiral, nakikialam sa gobyerno at corrupt din. Diyan kami bibilib sa'yo. Hugas kamay mga kababayan Di syempre, safe siyang sabihin yan mga kababayan matagal naman talagang corrupt yung Congress. Kahit hindi pa ngayon. Pero ngayon, times 10, times 100 pa siguro. Pero sabihin mo, ang Pangulo mismo, yan ang hamon namin sa'yo, Tunying. Sabihin mo na ikaw, BBM, kurakot. Yan ang sabihin mo at bibilib kami sa'yo. Pero ganyan po. Ang mukha, Parang yung seryoso kunwari mga kababayan, pero natawa na konti. Sasabihin ko po sa inyo yan. Sige! Garapal. Garapal. Talagang garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. So parang ina-absuelte mo na siya. Na as if na hindi siya kasali sa kurakutan. Paano mo aaksyonan ang sarili mo kung kurakot ka mismo? Ibig sabihin Katunying, sa tingin mo, walang alam si BBM sa kurakotang nangyayari ngayon sa gobyerno? Siya ay in charge Kung naniniwala ka na kurakot ang mga tauhan niya, yung mga nasa kongreso, ibig sabihin, kurakot din yung nasa taas. Bakit hinihingan mo pa siya ng reaksyon na dapat aksyonan niya? Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Paano kung kasali siya sa kurakutan? Yun ang sabi ni Sara Duterte, pati si Admiral na best friend mo. Gamitin mo utak mo, Tunying. Wag na lang. Kahit hindi mo na gamitin. Kung hindi ka aaksyonan, dahil nananawagan ka na Kung hindi ka aaksyonan, ibig sabihin, kasali sila sa kurakutan. Pati na si Admiral. Ang ginagawa nito si Tunying mga kababayan, parang ina-absuelto si BBM na parang walang alam dito sa korupsyon. Ngayon lang na bulgar nang nagsalita si Sara. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador. Congressman at senador lang ang kanyang tinutukoy mga kababayan. How about ang kurakutan dyan sa Palasyo Malacanang? Ni Ngag-Ngag at ni Admiral na sabi ni BP Sara mga kababayan, siya mismo ang nag-aabot ng mga envelopes. Nasabi ni BP Sara, akala mo may pwesto sa gobyerno. Yan. Ba't hindi mo banggitin yan, Tunying? Sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa anong gagawin mo? Dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya. Kinukonsinti niya o kasali siya sa mga kawatan, mga korap sa gobyerno. Anyway, mga kababayan, matagal na yung issue sa mga Marcos. Alam na natin yan, di ba? Ang katiwalian sa pamahalaan. Ngayon mo lang alam, Tunying. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. So, anong gagawin mo? Pakinggan nyo mga kababayan
hanggang dito mga kababayan, parang, okay, agree. Akala natin agree ha. Pero biglang may twist mga kababayan, biglang umasim. Garapan ang katiwalian sa pamahalaan. And if the president does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Kinukonsinti o kasali mismo siya? Yan po yung sinasabi natin. Tingnan nyo ha, biglang aasim ito. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko kung hindi, ako po, kahit pa paano nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Syempre, nag-I love youhan na kayo di ba? May pa-love you pa. Inner circle ka. Sabi po, grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. So, ikaw din po ako dyan. Ang gusto namin marinig sa'yo, pati si Ngag-Ngag, kurap. At sa Admiral, gusto kurap. Gusto iko ako. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. Hamon sa Pangulo, dapat gawin niya. Pero, that does not give the Vice President the license to do what she wants to do. Eto na. Dito na mga kababayan. Ang kanyang bottom line ay kahit pa'y kurap ngayon is hindi dapat ganyan magsalita si Duterte, si Sara. Ang sama ng bunganga. Yung mga pinagsasasabi niya na to, ugali ba ng nasa katinuan yan? Parang wala na doon sa katinuan mga kababayan dahil hindi siya agree na ugali yan ng isang nasa katinuan. Baliw na si Sara ba? Ugali ba? Ikaw na nga mismo, Tonying, ang nagsabing grabe ang katiwalian. So anong gusto mong sabihin ni Sara? Congratulations sa inyo. I love it. Kung magkurap pa kayo, sino hindi mapapamura yan, Tonying? Ikaw, tanungin kita. Masaya ka ba sa mga korupsyon ngayong nagaganap? Ikaw na nga mismo nagsabi Kaya nakapagmura si VP Sara mga kababayan dito sa mga leader ngayon sa gobyerno dahil kurakot. At agree si Tonying dyan na kurakot mga kababayan. Pero anong gusto mo? Purihin natin ang galing na mga kurap. Go, ganyan ba, Tonying? Kung concern ka talagang Pilipino, pati ikaw mapapamura. Hindi ugali ng mataas na opisyal ng pamahalaan yan. So ano dapat ang sasabihin ni Sara? Good job mga kurakot? Hindi po, opo. Ano ba pwedeng ipayo sa kanya? Ma'am, pwede hinay-hinay. Pero kung may magpayo siguro sa kanya na maghinay-hinay siya sa kanya. Who are you? Sino ka para magpayo kay VP Sara? Ibata ka ni Admiral Nadyutang ginimis ka ni Sara yung friend mo na si Admiral? Yung pagsasalita, baka magalit no? Mahirap din Sa totoo lang, nakakatakot po siya ngayon. Ang natatakot lang ang mga kurap. Yung mga salot sa bayan. Hindi kami natatakot. Proud na proud kami mga kababayan sa mga banat ni Sara. Hindi kami natatakot. Hindi naman para sa amin dito mga law-abiding citizen ang galit ni Sara, kundi sa mga buhaya, mga hudas na sa pamahalaan. Kung natatakot ka, baka malamang kasali ka sa mga hudas. Nakakatakot po, Medyo sa totoo lang. Yan din ba ang sinabi ni Liza Araneta sa iyo? Nakakatakot po yung mga binibitawang salita. Banang batawan? At ang napapansin natin, unlike her father, si Pangulong Duterte kasi kayang-kaya. Grabing sip-sip niya kay dating Pangulong Digong mga kababayan at later on, diniskarga. Diniscard dahil wala nang pakinabang sa kanya. Ayaw niyang mag-joke, ayaw niyang magbigay ng salita, babawiin ganun. Para, kumbaga, kabisado natin si Pangulong Duterte Kay Sara, no jokes. Sabi ni Sara mayroong kondisyon yan Talaga namang may banta sa buhay ni Sara. At walang ibang gagawa niyon mga kababayan, kundi yung mga ngag-ngag. Sila tamba. Kaya kung itutuloy nila ang kanilang pinaplano, tatablahin sila ni Sara. Si VP Sara kasi baka hindi pa niya naaabot yung ganong klase ng karisma, karisma ni ikaw, anong karisma mo? Pangulong Rodrigo Duterte. Ang napansin ko kay VP Sara, medyo ito, hindi makadirektang birada mga kababayan di ba? Ang mga tawag naman itong klase mga kababayan, ito yung mga backbiter. Mas delikado mga ganito na kunwari mayroon ding mabuting sasabihin, tapos
pipitik ng konti. Pero ang katotohanan yan, talagang may galit yan, mga ganyang tao, mga kababayan. Medyo pikon. Medyo pikon. Ano pikon! Po, mga kababayan? Sino hindi mapipikon? Hindi ka mapipikon sa mga kurakutan ngayon? Tunying? Mabilis po siyang mapikon. At ang problema po sa ating lahat, kapag tayo ay pikon, gusto mo tatawa. Dahil ang dami ng kurakot ngayon. Ang saya-saya o ganyan. Pag tayo ay pikon, si Tolfo pikon din. Pero bakit tahimik? Sa korupsyon. Ikaw na mismo ang kumpirma. Mga nasasabi tayong hindi magaganda. Halimbawa lang, yung pagka tayo ay napipikon, I'm sure, kahit na mabait kang tao, mapagmumura ka di ba? Pero yung merong patayin, nagbilin para patayin. Dahil siya ang papatayin. Ngipin sa ngipin yan, Katunying. Ano sala? Wala namang ibang gagalaw kay Sara di ba? Ano ba sabi ng Malacanang dyan? Sige nga, statement po ang... alarma ang Malacanang, mga kababayan. All out na security. Double the guys, double the security. Alarma sila, mga kababayan. Warning lang yun ni Sara. Strategy na alam ko na ang pinaplano ninyo, mga ungas kayo. So anong masasabi nyo dito, mga kababayan, na parang pinapalabas si Katunying na si VP Sara ay wala na sa sariling katinuan? Post your comments below.